and welcome to Myanmar! So, ang nangyari, wala tayong pera ngayon. Tanananan! Ayan yung itsura niya. Yun na nga pala si ate! Hello! So, isang single bed doon. So, doon pa lang sa part na yun, parang I think medyo mahirap siya. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa ating 41st country sa tinatawag na the Golden Land because of covered usually ng gold yung mga temples nila and pagodas. At ngayon, pupunta po tayo sa country na Myanmar! And nakakatuwa kasi guys, 41st country na tayo at lahat ng yan kasama po kayo. Guys, ngayon po is 8:23 a.m. February 14. Ayan. Happy Valentine's Day, everyone! So, maligayang araw ng mga puso. And pupunta tayo ngayon sa Don Mueang International Airport. And from Bangkok, tayo manggagaling going there sa Myanmar. And take note, kasi merong mga iba't ibang ways para makapunta sa Myanmar. Basically, dalawa yung main. So, number 1 is yung pupunta ka doon sa Yangon, o yun yung mas famous na ruta. At yung pangalawa is pupunta sa Mandalay. Pero tayo, sa Mandalay tayo pupunta. Kasi, meron tayong pupuntahan na lugar na i-explain ko sa inyo along the way. Malalaman nyo dito sa vlog na to. And usually, ang pinupuntahan sa Myanmar kapag nakikita nyo sa mga travel vlogs ng mga foreigners or even Filipinos out there is Yangon, Bagan, Mandalay. Yan usually pinupuntahan yung tatlo na yan. Yan ang masasabi nating trifecta. Yan yung tatlo na sikat. Okay, sa bansa na yon. Pero may pupuntahan pa tayong iba. Okay? So ngayon, samahan niyo ako. Let's go! So, andito tayo ngayon guys sa Spitz Hotel dito sa Bangkok. So, if ever kung hindi nyo pa napapanood yung vlog about sa Thailand trip natin together with the parentals, is panoorin yung previous vlog. So, merong dalawang vlog na kasama sila which is yung Hong Kong. Na-invite tayo ni Hong Kong Disneyland and also yung quick travel natin dito na 4 days and 3 nights sa Thailand. Okay? So, if ever, pwede nyo panoorin mo na yun before this one. And iniintay ko lang yung something about sa email and pupunta na tayo doon sa ating airport. And alam nyo, share ko lang din, pagka pupunta kayo ng Myanmar, kung Pinoy kayo at ang passport nyo is Philippine passport, pwede kayo makapag-stay sa Myanmar as long as hindi kayo mag-stay doon ng 15 days. Dapat maximum of 14 days lang, okay? So, visa-free yan. And together with other ASEAN countries, meron naman tayong mga agreement na visa-free na stay sa kanila with a certain amount of days. So, sa Myanmar, 14 days or lesser. Kunyari, kahit mag-day trip lang kayo doon or kung gusto nyo, maximum 14 days or 2 weeks, pwede yan. Kayo na bahala, okay? So, ayan guys, nagbubook tayo ngayon from dito sa Spitz Hotel, papunta dun sa Don Mueang International Airport. Ito yung price, 547 baht yung babayaran natin. Medyo malayo siya ha, hanggang dito sa side na to. Yeah, meron na. Let's go! We're finally here guys sa Don Mueang International Airport. At ngayon sa trip na to sa Myanmar International Airlines po tayo sasakay. Pasok na tayo, kwento ko na lang later kung paano tayo nag-book. Wala pa guys yung check-in details kasi napakaaga natin. 12:40 yung flight natin, 9:45 pa lang. Pero dapat nga meron na pero wala pa dyan sa ganyan. Ito guys yung queen nila dito na nag-pass away recently. Rest in peace. May 5-star pala dito, no? Parang hindi natin yan nakita before nung with AirAsia move tayo. Parang hindi pa siya bukas that time. Nakalagpas na tayo guys sa screening, saka sa check-in area and also sa immigration. So far, tinanong lang sa atin is kung visa-free daw ba tayo sa Myanmar. Sabi ko yes, visa-free ang Philippines sa Myanmar. So ito, sabay atin, gate 14 tayo this one. Ay hindi, Yangon yun. Dito tayo, gate 14. So 8M361. So ang airline code nun ng Myanmar Airways International is 8M. We're here na sa boarding gate. I'm so excited to visit Myanmar. So guys, di ba, andito na nga tayo ngayon sa boarding gate.
And gusto ko lang i-share sa inyo na doon sa check-in counter, binigay itong arrival card. Then ito yung makikita nyo, kailangan yung family name of course. I think itong number na to is yung, ito yung passport number. Ano kaya ilalagay dito? No. So, update ko na lang kayo later. So, nakalagay dyan place of issue. Tapos kung saan galing. Syempre, ilalagay din natin dyan first trip to Myanmar. Yes! Traveling on group tour, no, ang ilalagay natin dyan, purpose of visit, and then countries of residence, address in Myanmar, only Myanmar national, ito nasa baba. Mandalay International Airport, welcome to Mandalay. The local time now is 5 minutes to 2 in the afternoon. Please remain seated until the bus at Sivasai is turned off. Okay guys, welcome to our 41st country! And andito ngayon tayo sa Mandalay International Airport. Go! Actually guys, medyo itong airport part, baka hindi tayo makapag-vlog ng madalas kasi may mga areas na pinagbabawal daw dito. Yung pag-video. Okay, balikan ko kayo kapag pwede na. Tapos na tayo guys sa immigration. Kwenta ko na lang mamaya. So ito yung itsura ng baggage belt area dito. So dito yung DMK and galing Yangon. Ano ba yung MYT? Domestic flight I think. So yan. DMK lang yung international flight na nagland dito ngayon. Ito yung itsura niya. Sa side naman na to. Okay, gaganon ba? O diba? Ayan siya. Okay guys, ito yung itsura ng arrivals hall area dito. So, unang-una nakita natin may money exchange and also may taxi na area dyan na counter. Wala akong makita na ATM. So, kung paano tayo magpapalit ay magwi-withdraw. And share ko lang sa inyo, ito po ay hindi ito yung pinaka parang main nila. So, Yangon yun. So, ngayon nasa Mandalay tayo. Doon sa Yangon, yun yung unang mga nakikita ko mga vlogs na merong mga ATM. And meron din nakakapag-try dun mag-grab. Pero sa this airport wala. Ayan guys, yung itsura. Ayan, welcome to Myanmar! Dito na ngayon tayo sa Myanmar. Ayan yung itsura. Wait. Ayan, natalikod ko. Ayan, Mandalay International Airport. Tayo. Ayan. So basically, sinundo tayo ni ate at nung husband niya. Ayan. Grabe, it's giving ibang vibe dito sa Myanmar. Tignan nyo, yung sinabi ko lang sa inyo na covered ng gold yung ibang mga places. Ayun na, dito pa lang, airport. Yun nga lang guys, dito sa airport na to, I'm sure naman hindi kayo dito, dun kayo sa Yangon for sure. Wala siyang ATM and wala ding bilihan ng SIM card. Foreign exchange lang. Ganun lang. So guys, nag-stop lang tayo dito. And tignan nyo yung view, oh. Ang ganda. So, para tayo pupunta sa Baguio, ganung vibe kasi pupuntahan natin. Queen All Win. Queen All Win yung lugar. And basically, malamig dun sa side na yon. At nung nagre-research tayo, depende sa Yangon, sa Mandalay, tapos sa Queen All Win area, and even sa Bagan, kung yung parang magandang vibe, maganda yung vibe dun sa Queen All Win. Yung Mandalay kasi na dinaanan natin kanina, it's giving parang isang malaking lugar na medyo tuyot siya. Pero yung Queen All Win maganda lang. Pakita ko sa inyo yan sa mga susunod na kabanata ng vlog na to. So yan, right here. So ayan yung itsura. And alam nyo, 1 hour yung pagitan ng Myanmar sa Pilipinas. So sa mga taga Pilipinas dyan, angat kayo ng 1 oras. We're here na ngayon guys sa area ng Queen All Win. Nabubulil pa ako sa part na yon, so please bear with me dun sa part na yon. And ito po ang old name nito, or pwedeng also known as, hanggang ngayon naman ginagamit pa rin siya, is yung Maimyo. Maimyo po yung pangalan nito before. Yun yung mas madali eh. Pwedeng yun na lang yung sabihin natin. So ito po ang ating hotel here, ang Royal Parkview Hotel. So this one yun. Tanananan! Ayan yung itsura niya. So guys, maganda yung vibe. Alam niyo, it's giving na yung vibe ng area na to. Na yung Maimyo na area na to. It's giving parang Tagaytay na Baguio na pinaghalo-halo. Ganyan yung binibigay niya.
So basically guys, ito, meron dito mga British na kaganapan, di ba? Parang British colonization na atake or approach, ganyan na ginagawa dati. Kaya yung mga buildings dito, usually is parang may influence ng pagka-British. Papakita ko sa inyo sa mga susunod na vlog. So ito siya, Royal Park View Hotel. Pero hindi ko sa inyo muna ipapakita yung hotel room dahil kasama natin yung parents natin sa hotel room ngayon. Pero bukas, maghihiwalay na kami. Solo room na tayo bukas. Kaya, hindi ko na muna kayo room tour. Pero kasunod ng clip na to, papakita ko na agad because of, syempre, natutulog sila doon para naman magkaroon sila ng kapayapaan. Tayo lang naman maingay dito. Ayan siya. This is the hotel. Tingnan nyo, ito siya. Royal Park View. Your satisfaction is our service. So, ayan. Pin all win. Ayun yung spelling. If ever guys, kung gusto nyo i-book to, pwede nyo siya i-book sa booking.com and Agoda. Yan lang yung pwede nyo pagbukan. Tapos sabi dito guys, ito pala napakatagal na ng lugar na to. Joke lang, hindi ko maintindihan talaga. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Ayan, may calling card pa sila. Diba? Yung reception. Tapos, ito yung restaurants nila. Restaurants! Ay, mani, isa lang yan. And share ko lang sa inyo, dito talaga sa Myanmar, simula nung nangyari yung kaguluhan dito, noong mga nakakaraang taon, medyo hindi ganoon kataas yung level ng tourism nila. And I know naman, some of you, kung traveler kayo, ay aware din kayo doon. So, i-explain ko sa mga susunod na video kung tungkol saan yung mga nangyari na yun. So, dito po, based sa experience natin, dito ko na nga sabihin sa side na to. Hindi sila guys kasi ang inaano ko is sana usually a common practice natin, di ba? Pag dumadating tayo is nagwi-withdraw tayo, bumibili tayo ng eSIM, ganyan, or pwede magpa-money exchange. May money exchange din pero kasi hindi ganoon kaganda yung rate doon sa area sa airport. So ang nangyari, wala tayong pera ngayon. Buti na lang meron tayo ditong kapamilya kasi dito na ngayon base si ate So ang nangyari, hindi tayo nakapag-withdraw. So, meron na tayong pera. Binigyan tayo ng cash ng 100,000 Myanmar kyat. So, nung sinerge ko kung magkano yung 100,000 kyat is parang 2,700 pesos siya. So, ilalagay ko dito yung conversion na sample para makita nyo. And, bumalik tayo doon sa about sa pag-withdraw. Hindi ganoon kalawak yung options here if ever kapag kunyari kakain tayo sa restaurants. Hindi sila tumatanggap ng Visa card or ng Mastercard. Dito sa area na to But, pagka kayo ay nasa major city tulad ng Yangon or Mandalay, meron daw mga areas na tumatanggap ng ganun. Kasi di ba naalala nyo, kadalasan ang ginagawa natin kapag kumakain, tap tayo ng GCash card. Dito hindi ganun. Okay, so basically, mag-withdraw tayo mamaya ng pera para meron tayong cash on hand sa bangko nila dito. And aside from that guys, is yung mismong wifi nila, mabilis pero madaming restrictions. So, number one is hindi tayo maka-access ng Instagram. So, yung Instagram nila ay hindi talaga na-access. Nag-search na ako, sabi ko ganun, oh my God, ano ba ang gagawin natin? Ganyan. Kasi kailangan natin ng Instagram na access. Ganyan. So, meron kasi tayong ginagamit. Kung naalala niyo yung ginamit natin sa India, ilalagay ko dito yung NordVPN. So, yan usually yung ginagamit natin. Pero, hindi ganoon ang case dito sa Myanmar. So, dito sa Myanmar, nag-search tayo ng mas mabuti, which is, nakita natin na mas maganda ang Let's VPN. Ilalagay ko dito screenshot. Ayan. So, yung NordVPN, hindi nag-work properly dito. Pero, yung Let's VPN, nag-work siya. Kaya, ayun, na-access na natin ngayon. Kasi basically, nakaban po dito sa Myanmar ang, kung ano-ano pa yung mga nakaban maliban doon, nakaban din ang Facebook and also ang Messenger. Yung full capacity na kukuha natin sa Pilipinas, hindi ganoon fully. Like, yung sister ko ay hindi siya nakakapag-video chat sa atin sa Pilipinas. May mga ganong klaseng instances. Pero kapag naka-VPN, okay naman siya. And again, use Let's VPN than other VPN services. Kasi yun yung mas kilala. And also, yung Let's VPN, yun din ang ginagamit sa China.
So, Ivan, ano itsura niyan? Ito po ang itsura ng Let's VPN. Plus, tayo po ay nag-upgrade tayo, syempre. So, nag-avail tayo ng 1 week membership nila. Kasi 6 days lang naman tayo dito sa Myanmar. Kasi meron tayong annual na subscription sa NordVPN. So, ilalagay ko dito yung price sa NordVPN. But, hindi yan yung gagamitin nyo pag Myanmar kayo. So, ang in-avail natin is 7 days or 1 week na subscription. Sa Let's VPN naman, ang presyo naman is 199 pesos. So, after natin gawin yun, okay na. Parang normal na naman ang buhay natin dito. Naka-access na natin lahat ng social media platforms freely. Okay? So, yun lang. Sinabi ko lang sa inyo yun. So, ayan guys, yung itsura dito. Ganyan yung itsura sa labas. Pero hindi ko muna kayo room tour. Ang lamig dito actually, so check natin yung temperature. Bakit 22 ang nakalagay? Pero hindi yan yung nararamdaman natin. Or ganyan talaga. Ito ba? Pero guys, hindi yun eh. Mas malamig yung nararamdaman natin. Parang it's giving 19. Para namang 2 degrees Celsius lang naman yung ibinaba. Pero malamig, parang bagay yung vibe niya. So guys, andito ngayon tayo sa CB Bank. Diyan tayo mag-withdraw. Gagamitin natin yung GCash card natin. And share ko lang sa inyo, ayun na nga pala si ate. Hello! And our brother-in-law. Say hi to the vlog. Ayan, he's so shy. Come to Pinwheel, Myanmar. So guys, he's a Burmese. Ayan, ito ang kanyang tawag doon, ang hard launch, ang debut. Ito yung una niyang appearance sa vlog natin. So, yeah, first appearance. Let's go. Nahihiya siya, guys. Nahihiya siya. So, ayan guys, wait lang. I-convert natin. So, ayan, Myanmar Kyat. So, 10,000 yung nilagay natin sa Philippine Peso. 362,000 or 363. Sige, check natin. Ito siya eh. So, cashless withdrawal. Pero hindi, mag-withdraw tayo. GCash card ang gamit natin. Sana naman may English. Tayo na pwede naman to. Ito yung mga pwede. May Visa. Ito English. Touchscreen ba? Ayun, touchscreen. Okay, pin muna. Cash withdrawal. Touchscreen talaga. Ba't ayaw? Mali pala guys. CRM pala tong ginawa natin. Dito tayo sa ATM. Hindi tayo nagbabasa ng itaas. Ayan. So, English naman siya. Again, ayan. Pwede Mastercard, Visa, UnionPay, JCB, English. Okay. So, mag-try tayo ng 300. Okay na ate yung 300, no? So, 300 yan. Tama ba? 300. Continue. Yes. Sana hindi decline. Ba't decline? So, decline po ang pagkapit natin ng GCash card dito sa CM Bank. CM Bank, ba't di mo kami pinag-withdraw? So, lipat tayo ng ibang bangko. Let's look for another bank. Ngayon guys, bibili naman tayo ng SIM card dito sa Sky Mobile. Ay, hindi pala dyan. Sa Solar pala. Dito bumili sila ate. Kasi kadarating lang din ni ate here. Like, wala pa siya ditong 2 weeks. Ayun, walang mga visa-visa nakalagay. Mga KBZ Pay, mga Wave Money, mga True Money, ganyan. So guys, ito guys ang presyo. So, 22,000 kyat siya. So, 609 pesos. So, basically, SIM card yun plus 14 gig na data. Okay, so guys, today is another day and ngayon ay i-room tour ko na kayo dito sa room natin sa Royal Park View Hotel dito sa Pin Aldwyn. And ito po, yung room natin ngayon is 2 single bed siya. Ang room natin kahapon, yung hindi ko na pinakita sa inyo kasi kasama natin yung parents natin, isang double bed na good for 2 packs and also ay isang single bed. Okay? So, let's go. Quick room tour lang. So, ayan po ang ating room ngayon. Makikita nyo dito, pagpasok is ayan yung luggage rack area. I mean, yung lalagyan na ng luggage, tapos sabitan ng damit. Then, sa tabi niya is ito po yung mirror. And also, meron diyang pa-refrigerator. Tapos may pa-tissue dyan and also itong blower. Tapos, dito naman yung toilet. So, sa toilet niya is, ayan, may shower curtain. So, naka-separate kahit pa paano. And hindi magiging messy dito kasi mayroon din ganyan. Tapos, ito yung sink. Ayan po yung sink. Tapos, mga toiletries. Ayan po. And dito naman, guys, is makikita nyo yung pinaka-bowl. So, meron din kasama siyang bidet. And ayan ang ating towel. So, meron yung maliit na towel and yung malaki. So, dito na agad tayo. Ito yung pinaka-luggage rack talaga. So, ayan yung lagyan ng luggage. So, meron din pa chinelas. Tapos, ito, yung TV. And ayan.
So, ayun yung remote. Actually, dalawa yung remote dito kasi ako yung nag-operate ng remote sa room ng parents natin. And also, ayan guys, meron dalawang upuan dyan. So, dito sa gitna is meron dyan table, tapos ayan, meron dyan 4 na pirasong water. So, ito, may pakape. And dito sa side na to, ayan po, ito naman ang beds. So, isang single bed and isang single bed doon. Tapos meron diyang table and also working area. So, ito yung itsura ng saksakan nila here. May ganyan. And also, merong yung ganito. Wait, mamamatay yan. Merong yung ganyan yung itsura, okay? So, yung ganito, pwede natin gamitin, mga Pinoy. And doon din may saksakan. Tapos may pailaw dyan, and also, ito yung air condition unit. And alam niyo, to be honest, ang sasabihin ko sa inyo, medyo madilim dito sa room. Mas maliwanag yung room kahapon, yung good for 3 packs. But, mas malakas yung signal dito. And papakita ko lang sa inyo yung view dito sa Cortina. But, medyo gabi na kasi ngayon, kasi kauuwi lang natin galing event. So, 5:34 PM na. And o, diba? Meron silang ganitong net para sa mga mosquitoes. So, yung napuntahan natin is medyo ano siya, medyo hindi ganoon ka daming view. Ito yung room ng parents natin, so mas maganda yung view sa kanila. Okay? So, ganyan po ang itsura ng room dito sa Myanmar. Ganyan siya. And again, ito po sa Pin All Win area. Okay guys, before we end this vlog, isasabihin ko muna sa inyo yung thoughts natin. So, yung thoughts natin sa ating experience since first timer tayo dito sa Myanmar. And ito pong sasabihin ko sa inyo is based sa actual experience natin. Okay? So, first of all, bago natin simulan to, meron pong dalawang point of entries. So, number 1 is yung most famous one is kapag kayo ay papasok kayo sa Yangon, or yun yung mas malapit doon sa capital city nila na Naypyidaw. So, nabubulol pa ako sa mga wordings. And number 2 naman is yung ginawa natin, which is pumasok tayo sa Mandalay, which is yun yung malapit kung nasan tayo ngayon sa Pin All Win. Okay? So, Ivan, ano ang thoughts mo? Number 1, since itong sasabihin natin is for Mandalay. So, yung experience po natin sa Mandalay International Airport, number 1 is super konti nung kanilang mga stores here. Number 2 is yung usual na ginagawa natin if ever kapag ka nasa airport, yung ATM withdrawal and yung pagbili ng SIM or even eSIM. So, tayo po ay nag-check. Siyempre, kasi balak ko talagang bumili ng eSIM doon sa airport pero wala. So, yun siya. Wala siya. And I think, yun yung isang process na parang medyo mahihirapan kayo kapag ka pumasok kayo sa Mandalay. Pero, okay naman siya. Wala tayong na-experience na takot. Yun nga lang, parang kulang yung features ng mismong airport. And, Ivan, bakit hindi ka kumuha ng eSIM? Guys, nag-check na tayo. Nag-check na tayo sa lahat. Nag-check na tayo sa Klook. Nag-check na tayo sa Agoda. Nag-check na tayo sa Trip.com. Even yung Airalo, nag-check na tayo. And even yung isang application, wait, kasi first time natin siyang gamitin, which is yung Holafly. Ayan, Holafly. Nag-install na tayo ng Holafly. Dito, meron dito. Meron ditong eSIM. Ayan, Myanmar nakalagay. Pero for some reason, hindi siya guys gumagana. Bumili pa naman tayo ng good for 6 days kasi 6 days tayo dito. So basically, $23 yung binayaran natin via PayPal pa nga. Pero hindi siya gumagana. Nakapasok siya sa eSIM natin, inona natin lahat, inayos na natin, pero hindi gumagana. So, dun pa lang sa part na yun, parang I think medyo mahirap siya. Diba? And, the thing is, yung dun sa pinuntahan natin, which is sa Mandalay, hindi siya ganoon, I think, tourist friendly. I'm just being honest sa inyo. Pero doon sa Yangon, sa lahat na napapanood nating vlogs, is doon, tourist friendly doon. Meron doon kayong mga makikita. Which is, i-confirm natin yan sa mga susunod na buwan. Dahil, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, babalik tayo sa Myanmar, at ang entry natin is sa Yangon. Okay, ngayon pa lang, ala ng surprise. Kasi syempre, nai-announce ko na ito na yung 41st country natin. So, abangan niyo yan. In the next 2 months, pupunta tayo at babalik tayo dito. But sa ibang portion naman, sa ibang lugar naman. Okay? So, Ivan, ano ang experience mo doon sa immigration nila? Number 1, wala po. Napakabait. Alam niyo ba, yung mother ko, sabi pa sa kanya, Kumusta ka? Like, nakangiti lahat ng tao. Walang kahit thing na parang mga nababasa niya sa social media na parang medyo nakakatakot daw, ganyan, hindi. Yun, ang experience namin, hindi kami natakot. So, dun sa experience natin na yun, is nakalima na tayo kahit paano. Kasi syempre, yung mga nababasa mo, mga ganyan, sa atin, alang ganong experiences na nangyari. So, sa mother ko, sabi pa sa kanya, kumusta ka? Tas ngiti ng ngiti, ganyan. Yung sa mother ko, walang tinanong at all, tatak agad. Sa akin, personally, walang tinanong sa atin. So basically, hindi sa atin tinanong hanggang kailan ka dito in English, ganyan or what. Walang tinanong, ano purpose mo dito, walang tinanong. So, nakalabas na tayo. And super bilis lang din ng pag-ikot. And ang experience naman natin sa Myanmar Airways International, International Airways ba? Or kung ano pa man yung mismong tamang name niya,
okay siya, kaya lang medyo maalog. Though, syempre, hindi ko naman sila sisisihin yung airline doon kasi syempre turbulence yun, yung mga ganung level, di ba? And yung mismong upuan, hindi siya ganoon ka, hindi siya ganoon ka nitignan, medyo sira, ganun. Medyo sira siya. Parang maihahambing ko siya sa experience natin doon sa Air India na nasakyan natin before. Okay? So, yun po ang base sa personal experience natin. But if ever, kung kayo guys, pupunta kayo dito sa Mandalay, meron pong isa pang airline na pwede nyo sakyan at magmumula ito sa Don Mueang International Airport or DMK or sa BKK or sa Suvarnabhumi International Airport. Doon, pwede din doon. Air Asia to, yung sinasabi ko sa inyo. So, Myanmar International Airways or Myanmar Airways International and or Air Asia ang pwede nyo sakyan. Pero tayo kasi, mas mura kasi yung Myanmar Airlines. So, yun yung sinakyan natin since tatlo din tayo. And kapag ka naman nag-Yangon kayo, which is yun yung normal at usual na ruta na ginagawa ng mga turista, is doon mas madaming options. Like, ilalagay ko dito yung options sa screen ng mga ibang airlines na pwede nyo masakyan. At syempre, yun ang gagawin natin sa susunod. Okay? So, next, ano experience mo, Ivan, from Mandalay going dito sa Pinolwin? Ang masasabi ko lang, super smooth. Kasi syempre, sinundo tayo. Sinundo tayo dito ng ate ko and also ng brother-in-law ko. And also, ng brother-in-law ng brother-in-law ko. Okay, parang, ayun, tatlo silang sumundo sa atin. Kaya basically, super smooth na nangyari. Pero kapag kunyari magko-commute kayo, to be honest, hindi natin alam yung part na yun kasi hindi ito yung usual route na pinupuntahan ng mga turista. I'm just sharing this experience to you guys para maging updated kayo kung ano nga ba yung mga karanasan natin, ganyan. But kung pupunta kayo guys, pwede din naman kayong magpunta dito, ganyan. Kasi maganda dito, safe dito, parang Baguio City area. Papakita ko sa inyo sa mga susunod na part. And if ever kung meron mang proper way na for tourists na makapunta dito, ilalagay ko sa video description ng vlog na to. Okay? So next, Ivan, I heard na sa Myanmar ay blocked ang Instagram, ang Messenger, at ang Facebook. So, paano ang ginagawa mo? Bakit ka nakakapag-IG story? So, ilalagay ko dito yung mga user handle if ever kung gusto nyo i-follow sa mga social media platforms. Ang reason is meron tayong VPN na ginagamit. So, sinabi ko na ata dun sa mga previous part ng vlog na to, tayo po ay gumagamit ng NordVPN sa iba't ibang bansang pinupuntahan natin. But, dito sa Myanmar, hindi siya ganoon ka-properly nagagamit. So, nung nag-research tayo nung una, nagbayad tayo ng 199 pesos na subscription or membership, nag-install tayo ng Let's VPN. Ilalagay ko dito yung picture. Yan yung isa sa mga top list na ating nakita na VPN effective dito sa Myanmar. And after natin gawin yan at after tayo mag-subscribe ng 199 pesos is nakapag-access na tayo ng Instagram, nakakapag-IG stories na tayo, nakakapag-access na tayo ng Messenger, nakaka-reply na tayo doon, and even nakaka-post na tayo sa Facebook. And Ivan, paano kapag gusto namin ng libre lang, ganyan, meron ka bang alam na ibang VPN na nag-work? Yes, meron po ako may recommend sa inyo na ito, pwede nyo ito magamit kahit mag-Yangon kayo or Bagan. So, ang next na VPN na may recommend ko sa inyo is ang tanananan. Yan naman ang isang VPN na mai-recommend ko sa inyo. So, yan yung ginagamit ng mother ko ngayon. So, Ivan, bakit hindi ka nalang na ganyan? Kung libre naman pala yan at may free server naman pala dyan. Kasi, nagre-research ako, yun ang lumabas sa research. Pero, most of the locals, ito ang ginagamit. Bakit ko nalaman? Ivan, bakit mo nalaman na most of the locals? Sabi nga nung mga family na kasama natin dito. So, yan ang ginagamit nila para maka-access sila ng Instagram and even makapag-browse sila sa Facebook. So, yan po ang mga pwede nyong gamitin ng VPN. So far, okay naman. Ang accommodating ng mga Burmese people. I love the vibe. Mandalay, mainit. So, again, February 14 tayo dumating dito. Happy Valentine's Day nga pala sa inyong lahat. So, February 14 tayo dumating and medyo mainit siya. February 15 ang init pa din. Pero dito sa Pinolwin, malamig. It's giving mix of Baguio and Tagaytay yung weather dito. Kaya talagang nagustuhan talaga natin, ganyan. So, yun lang naman ang experiences natin. And again, thank you so much, Lord. Thank you so much, guys. At nakarating na tayo dito sa ating 41st country. 41st country. And sa mga susunod, is makikita nyo sa mga susunod na episode, is may attend na tayong Burma celebration. And pupunta tayo sa city dito sa Pinolwin. At I'm asking my brother-in-law na magpunta tayo sa ano tawag doon? Sa isang market dito. Alam niyo yan. Sabi ko, gusto ko magpunta sa market, ganyan. And pupunta tayo ng market. And sa susunod na araw naman is magtutour tayo. One day tour lang sa Mandalay. O yung isang famous na areas dito sa Myanmar. Okay? Maraming salamat guys. If ever kung meron kayong tanong, feel free to drop it down below and sasagutin ko yan. Okay? Huwag kayong mag-alala. Sasagutin ko po lahat ng comment sections
lahat ng comments sa comment sections na magtatanong na to. Again, Ivan Digosan po. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dahil happy 90,000 subscribers! Again, Ivan Digosan po. So, yun lang. Thanks!